Magsitayo po ang lahat. Panginoon yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Ang bayan mong pinili, hinirang mong itatak, isang libing buhay sa pagpapahayag ng iyong salita. Panginoon yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa mawaing Panginoong magpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beerseba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin mo ako." Sa aking kahangalan, kinaumagahan pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong taggutom sa inyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyayaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya.
kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beerseba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ang pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga taong tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko ikaw, ikaw ang sasagip kong mababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kaniya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kaniya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon?
Dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw niyang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kaniyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan at pagnilayan ang Ebanghelyo sa umagang ito. Marahil nakaranas na kayo ng isang sitwasyon ng regret o pagsisisi o panghihinayang. Halimbawa, bakit ko pa yun nakilala? Bakit ko pa yun naging kaibigan? Bakit pa kami naging close? Sa huli pala, siya ang magpapahamak sa akin. Lagi nating naririnig yung salitang familiarity breeds contempt. Ang pagiging pamilyar ay nagdadala ng kapahamakan. Bakit? Kasi dun sa taong close ka, dun sa taong nakilala mo at nagtiwala ka, yun din pala ang kakalaban sa'yo sa dulo. Yung bang pagkakilala sa'yo, ang kahinaan mo, ang limitasyon mo, ang sekreto mo, ang siyang ipanglalaban niya para ikaw ay bumagsak. Nakapanghihinayang dahil sinayang mo ang oras mo at pagtitiwala sa taong mali pala. Sa ating ebanghelyo, ito rin ang karanasan ni Jesus. Yung kaniyang kamag-anak, yung kaniyang mga kababayan, na siyang dapat na magbibigay sa kanya ng lakas ng loob, ang siya pang hindi naniwala sa kanya. Kaya nga marami silang tanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Dahil ang Nazaret ay maliit lamang na bayan na hindi nga ito nabanggit sa lumang tipan, ni hindi nga ito nasusulat na isa sa mga sikat na lugar. Ang mga tao doon, halos 200 lang ang population. So kung 200 lang sila sa isang bayan, everybody knows everybody. Kaya nga, yung Kristong kaharap nilang nagsasalita bilang propeta ay naging malaking question mark sa kanila. Ano ang kanilang ipinanlaban? Narinig natin, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Imagine ninyo, he was limited bilang karpinterong anak ni Maria na ibang-iba sa level ng isang propeta. Isang propetang nagsasalita ayon sa diwa
ng kaniyang misyon, pero pinababa siya ng mga taong kilala niya bilang karpinterong anak ni Maria. Hindi ba't ang kanyang mga kapatid, cousins, mga pinsan, ang terminology na ngayon nating ginagamit? Nung panahon nila, wala namang pinsan. At bakit sinabing karpinterong anak ni Maria? Bakit hindi karpinterong anak ni Jose? Dahil nakilala siya bilang karpintero, ang luwage, bilang siyang sumalo sa trabaho ng kaniyang tatay na si Jose nang siya ay mamatay. Kaya kung sinong kasama mo sa buhay, doon ka maa-identify. Kaya ang tawag sa kanya, karpinterong anak ni Maria. Sa bawat action ay palaging may reaction. Ano ang nangyari sa hindi nila pagkilala kay Jesus? Hindi siya gumawa ng anumang kababalaghan dahil sa kanilang hindi paniniwala sa Kanya. Kaya nga maganda yung salitang nagtaka siya. Isang human emotion na sa kabila ng kaniyang ginagawa, sa kabila ng napakaraming milagrong ginawa niya sa ibang bayan, mismong ang kaniyang bayan ang hindi nagtiwala at naniwala sa Kanya. Kaya siya ay nagtaka dahil hindi sila sumasampalataya. Ano pong gustong sabihin sa atin? Ano ang pwede kong pagnilayan sa Ebanghelyo ngayon? Simple lang. Huwag kang umasang may milagrong mangyayari sa iyo kung ikaw ay walang tiwala at paniniwala sa Diyos. Ito yung reaksyon. Ito yung mangyayari sa atin. Hindi sapat na ako'y nagdarasal. Hindi sapat na ako'y nagsisimba. Hindi sapat ang mga bagay na ginagawa natin na hindi makadadagdag sa kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Dahil sa realidad at katotohanan ng pananampalataya, mas kailangan natin ng Diyos kesa kailangan siya ng tao. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Hindi siya ang nangangailangan sa atin. Tayo ang naghahanap sa Kanya. Tayo ang sumusunod sa Kanya. So kung tayo ang naghahanap at sumusunod sa Kanya, nararapat lamang na makilala ko ang Diyos na sinusundan ko. Remember, we cannot compel God to perform miracles on us. Hindi natin pwedeng pilitin ang Diyos na gumawa ng himala sa ating buhay kung wala tayong paniniwala at pagtitiwala. Kahit na 1,000 kandila ang sindihan ninyo, kahit na ilang dasal ang gawin ninyo, magpahula man kayo paulit-ulit, kahit na sinasabi sa loob ng simbahan, huwag niyong gagawin, ginagawa pa rin. Sinabi ng huwag bumili ng mga anting-anting, ginagawa pa rin.
Sinabi nang wag nang maniwala sa mga pamahiing, sinusundan pa rin. Pagkatapos, hihingi ka ng himala sa Diyos, magagaya lamang tayo sa bayang hindi nagtitiwala at naniniwala sa Kanya. Medyo nakalulungkot ang karanasan ni Jesus. Sa kaniyang sariling bayan, siya'y hindi kinilala at hindi pinagkatiwalaan. Kaya't hindi siya gumawa ng kababalaghan sa bayang iyon. Come to think of it, hindi dahil siya'y madamot, hindi dahil siya'y walang magagawa, kung hindi gumagawa lamang ang Diyos ng himala sa taong ang puso'y kapani-paniwala. Paano yung puso natin ngayon? Pwede na ba siyang gumawa ng himala? Pwede na ba siyang magpakita ng kaniyang kapangyarihan? Kaya nga't didilinis natin ang ating isipan at puso upang magkaroon ng espasyo ang Diyos sa atin. Matuto tayo sa karanasan ni Kristo. Sana hindi tayo kasama doon sa salitang nagtaka siya. He was amazed. Kaya magtataka siya sa ating lahat. Nagtataka ang Diyos sa ating lahat. Ano ang kaniyang pagtataka? Bakit ka ganoon? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Bakit ganyan ang iniisip mo? Papaano mo ako makikilala? Papaano ka magkakaroon ng relasyon sa akin? Sa una pa lang, nilagyan mo na ng harang ang pwede kong gawin sa'yo. Pinangunahan ng kaniyang mga kababayan si Jesus. Imbis na mamangha at magpasalamat sa kagandahang loob ng Diyos, kanilang minaliit ang pinanggalingan ni Kristo. That is human pride. Ba't ako makikinig sa paring yan? Ba't ako makikinig sa taong yan? Saan ba galing yan? Ito yung human conditions that we always put in others. Lagi nating tandaan, hindi natin kayang basahin ang pamamaraan ng Diyos at ang pamamaraang iyon ay palaging mahiwaga. Kaya nga ang karanasan ni Kristo ay pagtataka na sa kabila ng pagkakilala sa Kanya ay hindi pa rin naniwala at sumampalataya. Mabigat ang paratang ni Kristo at mabigat din ang parusa sa mga taong hindi nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Sana hindi tayo yon. Kasi tayo bilang deboto ni Jesus Nazareno ay buong pusong nagtitiwala at kumikilala sa Diyos ng himala. Hindi tayo yon. Tayo kahit na busy, gagawin natin ang paraan upang makaharap sa Kanya sa loob ng isang linggo ay makadalaw sa Kaniyang dambana. Hindi tayo yon.
Kahit na mataas ang hagdan sa likuran, tayo'y pumipilit umakyat upang mahawakan at gumaling, katulad ng karanasan ng babaeng inaagasan sa Ebanghelyo kahapon. Hindi tayo yun. Kahit na tayo'y walang pera pare-pareho, patuloy tayong nagtitiwala sa Diyos. Patuloy tayong nagdarasal kahit alam nating tayo'y humaharap sa mga hamon ng buhay. Hindi nagtataka ang Diyos sa atin sapagkat buo ang pananalig natin sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos ng may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga pook na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga sa Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan na ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig sa iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Biyayang mula sa'yo na galing sa kamay mo, siyang handog namin, nawa'y tanggapin mo. Tinapay at alak sa aming mga palad, sa'yo ay siyang alay, sa aming bubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Mandalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus,
na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord.
Para sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari ninyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito hanggang February 14, 2026. At pinakikiusap na bago dalhin ay alisin na ang ribbon, wires at mga estampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na February 17, 2026, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 18, 2026. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog, at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at panalangin, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.